So layout tayo ngayon para sa tiles installation at saka cabinet. Magle-layout tayo ng tiles using laser leveler. Ang isang bagay dito, kailangan natin kunin yung sukat. So halos naman header naman natin lahat at level ng mga pintuan. Pare-parehas kasi pantay naman tong flooring natin. So ngayon, ang gagawin natin, kukunin natin yung sentro ng pintuan na to. Dahil ito ay 1 meter, ibig sabihin, ang kalahati niyan ay 50 cm. Yung paraan ng tiles natin, ganyan na ganyan yung latag niya. Pero hanggang dito. Ito siruho na kaagad to. Yung siruho na yon dapat malaki, hindi siya maliit. Kasi kung sakali man po na nagkaroon ng problema dun sa may gilid-gilid niyan, ang mangyayari po niyan, pangit kapag may mga ganitong siruho. Dito, from dito mga kamusta, meron siyang 12 cm na natitira. Bagong araw tayo muli. So andito si Berhel, nandito rin si Mabi. Dato yun, mayatan. Ayos na? So nakailang revise na to. Kasi sabi ko hindi pwede na. So sabi nga, ang dami nga nag-bust sa akin. Sabi ko, pangit dahil hindi ko nagustuhan yung sukat. At the same time, hindi rin siya accurate sa sukat. Yun lang naman yun. Hindi ko naman po sinabing siniraan ko yung gumawa o kung ano man. Alam yan ng tropa. Kinausap ko muna sila. So layout tayo ngayon para sa tiles installation at saka cabinet. So ito na yung PVC board natin. So ito yung kaganda ng PVC board natin. Hindi na inaanay, hindi na rin nasisira ng tubig. So yan po usually nagamit ko pagdating sa mga cabinet. Ayan, so hanging cabinet, yun ang muna-unahin natin habang mag-layout na rin para sa tiles. So yung tiles natin, ayan na. So layout na rin natin from dito sa may pintuan. Kukunin natin kung alin yung layout, kung nasa sentro ba o nasa gilid. So i-share ko yan dito sa may YouTube channel natin. Okay? So yung cabinet naman natin, ito siya. Ito naman yung cabinet natin. Ayan o. So ito siya. Yan. So may cut list naman yan. Pagbabalik ni Mabi, the great. Hello. Hindi na mahirapan si Berel. Sama na. Mahirapan. Kasi yun nga yung isang bagay. Para hindi mahirapan yung tropa. Okay, so andito naman na kami sa finishing part. So yan, papalinis ko na to lahat. So magle-layout tayo ng tiles using laser leveler. So ang isang bagay dito, kailangan natin kunin yung sukat. So halos naman header naman natin lahat at level ng mga pintuan. Pare-parehas kasi pantay naman tong flooring natin. So paano yung paraan natin? Kukunin lang naman natin to. Standard na sukat natin 210. So kailangan natin mag-adjust ng kahit na 1 mm lang. So yun yung sukat natin, 1 mm. Ayan o, 210. 210. Ayan o, may sukat na. Ito ba yan? Clearance. Yan. So may clearance tayo na 1 mm mga kamusta. So yun yung adjustment natin. At para yung pintuan, saktong-sakto yan na hindi naman sasayad sa may tiles natin. Okay, layout tayo ng tiles or yung kung gaano kataas yung topping natin. So using laser leveler, mas madali po yan. Pwede naman natin kunin yung 1 meter, pero kung nagawa naman na ito lahat kasi ito yung 1 meter natin. So ngayon, ang gagawin natin, mag-actual tayo based dun sa laser leveler na yun. Diretso kasi pare-parehas naman po yung kanyang level. No? So yun yung isang bagay dyan. Pasensya na, nakatsinelas ako ngayon. Minamigraine ako kanina, pero kailangan ko pumunta dito sa site kasi kailangan mag-layout. So ngayon, ang gagawin natin, kukunin natin yung sentro ng pintuan na to. Dahil ito ay 1 meter, ibig sabihin, ang kalahati niyan ay 50 cm. No? So yung 50 cm na yun, yun ang magiging basehan natin kung isesentro ba natin yung tiles o kaya na yung papagilid natin from the center yung tiles na yan. So yun po yung magiging
paraan yan. Kasi ang kukunin natin dito, kung bakit nga ba isa ito yung nakasentro o kaya naman nakagilid-gilid dahil kailangan hindi maliit yung seruho natin sa labas, sa kabila, sa kanan at saka sa kaliwa. So yun yung isang bagay na kailangan yung tandaan at i-consider pagdating sa pag-i-install ng tiles. Okay? So, siyempre body natin ngayon si Berhen. Tapos susublatin din naman natin si Mabi. Okay, so ang nangyari dito mga kamusta, ito yung sukat ko. Kapag ka nakasentro yung ating tiles na kung saan, I mean nakahati sila, etong sentro na to, kumbaga nandito yung pagitan. So ito yung sukat 388 tapos 384. So meron tayong 4 cm dito na siruho. Dito naman meron tayong 8 cm na siruho. Tama, 8 cm. Pero dito, sakto. Kasi 354 pagka ganito yung latag. Kaya yung laser mo ay 12 lines o kaya 16 lines. Malaking bagay po yan. Mas madali, mas basic. No? So yung paraan ng tiles natin, ganyan na ganyan yung latag niya. Pero hanggang dito. Eto siruho na kaagad to. Kasi nga, ang kailangan namin mangyari dito, pagdating doon sa may hallway doon, kailangan yung siruho natin malalaki. Kasi hati na yon. Ang pagkaka-layout ko dito, from dito sa may hallway na to, dalawang tiles yung ilalatag. Yan, dalawang tiles yung ilalatag natin dito. Dahil ito yung 110, ang tiles natin pag dalawa ay dahil 60 by 60 yan, 120 kumbaga kung kalahati sana. So yan yung isang kinuha natin. So ito yung lapis niya. Yan, so ito siya. So kailangan mo i-consider yung hallway na ito at the same time yung mga rooms natin, no? So ito yung latag natin na to, ang magiging siruho natin doon ay halos 1 mm lang, na kung saan pwede nating habulin doon sa may kanyang spacer. So ibig sabihin yung spacer na yon, itutulak pa niya yan papunta doon sa gilid. So ibig sabihin meron pa kaming cuttings doon sa may buong tiles na to. Kunwari halos siguro mga 2 mm ang kailangan mabawas, o kaya naman sabihin na natin meron pa siyang may babawas. So hindi siya 0-0, may spacer tayo. It means mahahabol niya yung dulo. So hindi naman siya yung maliliit yung siruho. Kaya ako nabanggit kanina na nandito yung siruho, yung latag namin, hindi siya yung buo muna. Ang latag namin hanggang dito. So yan na siruho ka agad dyan. Kasi nga yung habol pa namin dito ay yung siruho ulit namin dito at saka dito. So may mga siruho kami dito. To be considered, yung siruho na yon dapat malaki, hindi siya maliit. Kasi kung sakali man po na nagkaroon ng problema dun sa may gilid-gilid niyan, ang mangyayari po niyan, pangit kapag may mga ganitong siruho, mga 2 cm, 3 cm o kaya 4 cm na kung saan magpapatagal ng trabaho at the same time magpapapangit sa trabaho. So yun yung isang bagay kung bakit nga ba ginaguide ko rin yung pag-layout namin. Ito, veterano naman na to, si Berhel, si Mabi. Pero yun nga lang, may mga kailangan ako i-consider dito na kumbaga sa layout pa lang kailangan maayos. Okay? So pagdating dito, buo pa rin yung tiles namin. Dalawa, nakagitna yon hanggang doon sa dulo. So yun, isipin na lang natin, no? Isang bagay yon na kailangan i-consider natin, mga kamusta. Okay, goods. So yan ang pag-layout natin. So mamaya masisimulan na nila yung pagtatiles. It means yan, nalatag na namin dito. Kasi kailangan yan bago namin lagay yung cabinet para sa base niya. Pero yung hanging cabinet na, masisimulan na namin gamit yung PVC board natin. Standard na PVC board. Okay, so dito, from dito mga kamusta, meron siyang 12 cm na natitira. So dito tayo magsisimula. From 12 cm dito na tayo magsisimula. Yun na yung kabuuan ng tiles na ilalagay natin. So dalawang tanse yung pinalagay ko para sigurado na pantay yung both side. Para hindi ka nagagamit ng bar level kung sakali. Kasi kung iba-bar level mo pa yan, natural gagamit tayo ng bar level. Pero isang bagay na mas maganda, maglagay kayo ng dalawang guide. Lalo na kapag ka-layout. Para dire-diretso nandun. Okay? So yan na, yung ating PVC board para dito. So abangan nyo na lang yan sa mga susunod na vlog natin, mga kamusta. Para at least may share ko din yung mga idea. For now, dito, focus muna tayo dito. So okay naman na to. Talagang pumunta lang kami dito ni Berhel, mag-layout muna. Then balikan niya mamayang hapon.
Para malinisan muna dito, may prepare muna kasi sa ngayon, clearing muna. Kasi ito yung unahin namin na latag. Pag ganyan, tapos pag ganito, papunta dun sa loob. No? Kasi ito, i-close muna namin to for the meantime kung sakali. Kasi kailangan tilesan muna natin pag dito. Kasi itong pintura naman natin, naka-prepare naman na to lahat. Balikan natin ito mamayang hapon, mga kamusta. Sa bagay, kung sakali man po, ayan, yan po yung paraan natin sa pag-layout. Dapat hindi malaki yung siruho natin sa gilid. Hindi maliit yung siruho natin sa gilid. Ganon din, left and right, hindi maliit yung siruho. Ganon din dito, ganon din dito. Lahat, dapat hindi, kumbaga, yung siruho natin, di baling malaki. Kagaya na ito, buo yung tiles dito, ibig sabihin, may cutting yan. Papunta dito sa kwarto, malaki na. So, yung isang bentahe nun na pag-layout natin. Kumbaga, yung kabuuan ng tiles natin, mapupunta dito, yung siruho natin doon, sakto pa rin. No? Ganun yung layout natin. Talaga, kunadagaro din. Alangan naman nagtatrabaho ka, tapos ang ulam mo, itlog, no? Hindi. Walang complaints. Yun lang. Kamang budget na? Awan. Oo, ang kortaw? Yamat datin. So, pinagba ng dati ka. Tinan mo driver ka. May kotse na to. Sabi no? Yes. Oh, hindi umiinom. Hindi, ang isa pa doon, hindi rin siya babaero. Sige lang. Sige, masidawin na. Hindi man na. Hindi, Jack, ito pala yan. Okay, so kita-kita tayo sa susunod na vlog. Mamaya nga po, papakita natin kung paano yung latag natin. Okay?